I want to share something na ito po ay pinadaan sa akin ng Panginoon personally na makakatulong po talaga sa bawat isa sa paglilingkod or pagsunod natin sa Panginoon, and kung ikaw din ay nais sumunod sa Panginoon. Right? Sino po dito naniniwala na yung pagsunod kay Lord ay nagre-require talaga siya ng sacrifice? Amen? Kinakailangan ng sacrifice sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi pwedeng puro lang tayo magre-receive kay Lord. So, kailangan din natin na may ibinibigay sa Panginoon, and that is sacrifice. So, masasabi nating nagsasacrifice tayo sa Panginoon kapag may binibigay tayo sa Kanya. Kapag mayroon tayong ipinagkakatiwala sa Panginoon. Yung life natin is not about this, Lord, I pray for healing. Lord, I pray for breakthrough. Lord, I pray for financial stability. Lord, I pray for yung maayos na lahat. Okay? Ang dami nating pwedeng ipag-pray sa Panginoon. That is good. Okay? Wala pong problem dyan. Pero nais na Lord, hindi lang ito about sa paghingi natin sa Panginoon, kundi ano yung kaya natin maibigay sa Panginoon at mai-sacrifice bilang sumusunod tayo sa Panginoon. At I tell you mga kapatid, once we do this, right, mayroong gagawin si Lord na breakthrough, not just physical breakthrough, but also spiritual breakthrough. At sino po yung naghahangad dito ng breakthrough? Pag sinabi natin breakthrough, ito yung kalayaan or yung bang nagtagumpay ka, may katagumpayan sa buhay na kailangan po natin makita, Lord, nasaan po ba yung susi ng pagtatagumpay at yung susi sa pagtunay na pagsunod sa iyong kalooban. Amen? Kaya kung ikaw kapatid, meron ka ngayong pinagdadaanan, meron ka ngayong struggle, we have to know saan ito nanggagaling at ano yung purpose nito. Okay? Kasi meron sa atin nag-worry na bakit parang paulit-ulit naman yung struggle ko? Bakit naman paulit-ulit yung pinagdadaanan ko? Ano kaya yung nagiging cause nito? Or naging cause nito? At ano yung pwede kong gawin para mas maging effective ka bilang vessel ng Panginoon? Amen? But I want you to ask a question first bago po natin ituloy itong pag-uusapan natin. Gusto mo ba kapatid na maging vessel ka ng Panginoon or instrument ka ng Panginoon? Hello? Sino po dito? Pwede kang mag-amen dyan sa comment section. Pwede kang mag-type ng amen. Or pwede kang mag-hands up. Magtaas ng kamay dyan. Sino po dito yung gusto mo na maging instrument ka ni Lord? Maging blessing. But let me tell you, ang sarap sa pakiramdam, di pa ako kakanta ng gansi. Ang sarap sa pakiramdam na ginagamit ng Panginoon. More than we use God. Okay? Kasi sometimes, ang dangerous or yung danger is yung baka hindi tayo ang ginagamit ng Panginoon. Baka tayo ang gumagamit sa Panginoon. Right? Kasi pwedeng maging mali na yung mga motive natin. Baka puro lang tayo, Lord, gusto ko po ng ganito. Lord, gusto ko pong magkaroon ng trabaho. Lord, gusto ko pong maayos na yung pamilya ko. Lord, gusto ko pong yumaman. Lord, gusto ko po na ang dami nating gusto, but hindi natin nagagawa yung gusto ng Panginoon. Okay? Puro tayo gusto natin. How about yung gusto ni Lord sa buhay natin? How about yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin? And don't you know, or yun, English? Baka hindi mo alam kapatid na yung pinagdadaanan mo na ngayon, may gustong ipakita si Lord. May gusto si Lord na makita mo, okay, ito pala yung purpose ni Lord kung bakit nandyan. Bakit may mga nangyayari sa paligid? Okay, bakit may mga struggle, may mga distractions na nangyari sa paligid natin? Right? So, let's jump doon po sa ating pag-uusapan mga kapatid. It's about pagkakaroon natin ng set apart na buhay. Okay? Kasi pag tayo ay set apart ng Panginoon, okay? Pag set apart, so ang title po natin ito, bigyan po natin title na set apart. Okay? So pag tayo ay sumusunod, nais maging instrumento ng Panginoon, nais natin maging vessel ng Panginoon, we need to be set apart. Maset apart tayo. Kasi ginagawa natin yung kalooban or kagustuhan ng Panginoon. So para maset apart ka ni Lord, para tayo maset apart ng Panginoon, we need first the breaking. Kailangan po muna natin ma-break tayo ng Panginoon in private. So kailangan may mga bagay na maalis
may mga bagay na kailangan natin mabuksan yung ating mata, yung ating kaisipan, at maging aware tayo na kaya tayo hindi nasa set apart. Kasi meron pa tayong compromise. Meron pa tayong mga ginagawa na dapat din na natin ginagawa. Amen? So, this is not just about your problem, kapatid. It's not just about solving your problem. Hindi tayo puro, gusto ko, masolve lang yung problem ko, okay na ako. Diba? Selfish ang datingan po natin pag ganun. Okay na ako, basta yumaman. Okay na ako dun, masagot lang ni Lord yung prayer ko. Hindi po ganun. Selfish po yun. Ang gusto ng Panginoon, yung may pinagdadaanan ka ngayon, pero makita mo, ano yung tinuturo ni Lord para ma-set apart ka niya. Amen? So, I will give you a verse, no? Babasahin po natin to sa Romans chapter 12. Umpisan lang natin muna sa verse 1. Alam ko, familiar po ang marami sa atin nito, yung verse na ito. But this is deep. This is very deep, kapatid. Malalim ito na nais ni Lord, makita natin. Paano ba talaga natin masusunod ang kalooban ng Panginoon dito rin sa pinagdadaanan natin? Okay? So sabi dito, magtatagalog po tayo mga kapatid. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen and amen. Right? So dito si Paul nakiusap sa mga taga-Roma. Okay? Ang sinasabihan niya dito, Romans. Okay? Mga nakatira doon sa Rome. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyong mga kapatid, alang-alang sa kabutihan ng Panginoon, or kinawaan tayo ng maraming pagkakataon na, maraming beses na naging mahabagin si Lord sa buhay natin, mga kapatid, na sabi niya, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili. Nabanggit ko po kanina, ang paglilingkod kay Lord, ang pagsunod sa Panginoon, hindi ito more on pagtanggap, but it also pagbibigay sa Panginoon. We're not talking about money, okay? Take note, for your information, we're not talking about money, but yung buhay natin mismo, ibibigay sa Panginoon. Right? So, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Right? Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Wow! So, God wants us, mga kapatid, na ma-purify yung buhay natin. Ma-sanctify yung buhay natin. Why? Because that is the original design nating mga tao. Kaya lang naman tayo namuhay sa kasalanan kasi nakapasok ang kasalanan sa buhay natin. At kaya nagkaroon ng different kinds of problems, different kinds of pains, struggles, mga trials sa buhay natin because of our sins. Okay? Kasama yan, yung because of sin, dahil sa kasalanan natin. Kaya doon si Lord ngayon papasok para i-purify yung buhay natin. Because without trials, without problems, hindi tayo masasanctify. Hindi tayo mapopurify ng Panginoon. Hindi tayo malilinis ng Panginoon. Parang katulad po ng, common na example, yung ginto. Para madalisay yung ginto, kailangan dumaan sa apoy. Okay? Dumaan sa pagsusunog. Papaapuyan yon, susunugin yon para lumabas yung tunay, yung purong ginto. Hindi kasi pwedeng may halo yung ginto, no? Para ma-purify, maging buo talaga siya. So idadaan sa apoy, tapos lalabas ngayon yung tunay na ginto. Okay? So ganun din sa silver. Ganun din naman sa iba pang mga materyales para i-purify. Dadaan talaga sa paglilinis. Yung tubig sa mga water station, may mga stages yan para ma-purify yung water. Dadaan yan sa mga iba't ibang stage or mga layer. Okay? Sa mga water station. Sa mga nag-water station dyan, alam po ninyo yun. Ako di ko alam yun, pero based po sa mga information na meron tayo, para ma-purify yung water, the more na maraming level, the more na maraming stages, the more na mas pure. Okay? Dumadaan siya. So, iyon din ang nais ni Lord sa buhay natin. Kailangan natin i-purify,
ma-purify tayo. Kaya yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, huwag kang magtataka kung bakit dumadaan ka dyan. Because God is just purifying you. God is just sanctifying you. He's just cleansing you. Nililinis ka lang ng Panginoon kasi gusto kanyang gamitin. Gusto kanya na maging kanya, ma-set apart ka. Okay? Kaya sinabi ni Paul, nakikusap ako sa inyo mga kapatid, na alang-alang, okay, for the sake of the goodness of God. Kasi naranasan na natin yung maraming beses na naging mabuti si Lord sa buhay natin. Nakakahiya, di ba? Ang buti-buti ni Lord, pero tayo, ang sama-sama. Amen? Pero hindi natin kinukondem sarili natin. Ang buti-buti ng Panginoon, pero tayo namumuhay sa kasalanan. Di ba? Nakakahiya talaga sa Panginoon. Ilang beses tayo niligtas ni Lord, ilang beses tayong iningatan, ilang beses tayo ginigising bawat umaga. Ilang years ka na, ilang taon ka na ba ngayon, kapatid? Yun yung taon na iningatan ka ni Lord, sinamahan ka ni Lord. Yun yung kahit sa sinapupunan pa lang ng nanay mo, iningatan ka na ng Panginoon. Hindi pa nagbibilang yung edad mo, hindi pa binibilang yung existence mo. Iningatan ka na ng Panginoon, minahal ka na ni Lord. Diba? So if you are 20 plus, 30 plus, 40 plus, ganun kabuti ang Panginoon sa buhay mo. Plus pa doon yung months or 9 months na nasa loob ka ng tiyan or sa sinapupunan, naging mabuti ang Panginoon. So now, this is the time, dahil naging mabuti sila sa buhay natin, alang-alang sa kabutihan niya, why not let us live a set-apart life? Okay? Set apart for God. Why not let us live a holy life, a pure life. Okay? Kasi yun ang nais ng Panginoon. Kasi sabi ni Paul, ihandog ninyo or ibigay ninyo ang sarili ninyo sa Kanya bilang mga handog na buhay, living sacrifice, hindi patay. Kasi ang paghahandog po noon sa Old Testament, kailangan ang hayop walang sakit. Kailangan yung hayop walang mga marka o walang galis, walang any problem, walang defect. Okay? Pagdating sa walang defect, dapat yung ihahandog na hayop. So, hindi mahina, hindi sakitin, hindi galisin, at higit sa lahat, dapat buhay, hindi patay ang hinahandog. So, kailangan pag inihandog yun sa Panginoon, pinapadugo yun, tapos ihandog sa Panginoon bilang pagpapatawad sa kasalanan. But now, hindi na po natin gagawin yon na magkakatay tayo ng hayop panghandog natin sa Diyos, kundi ang ating ihahandog na buhay, malinis, banal, kundi ang mga sarili na po natin. Amen? Sarili na po natin yung inihahandog natin sa Kanya. Dati, hayop. Pero ngayon, isang taong mahalaga sa harapan ng Panginoon. That's why, dinadaan ka ni Lord sa purification because He wants to use you. He wants to set you apart for His glory, for His kingdom. Regardless of your past, regardless of who you are, regardless of your situation right now, God can use you. Amen? Pero ito po yung nagiging hadlang. Mga kapatid, bago po natin bagitin yung mga nagiging hadlang. Sa verse 2, basahin naman po natin. Sabi ni Apostle Pablo pa din, huwag ninyong tularan ang mga paghuugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. No? Sinabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world. May pattern ang mundo. Ito na po. Sometimes, gusto natin maging pure tayo, pero may mga harang. May mga distraction. In short, may mga distraction. So, dito po natin makikita mga kapatid, ito personally po, this is my testimony. Okay? So, nakita ko po, because I've been struggling actually po in mental or physical, nag-struggle po ako. Okay? So, dun sa struggle na yun, package na siya. Kasama po yung health. So, I've been struggling this for, sabi ko po sa inyo, for years na din po, no? Taon na din po. And then, I was asking the Lord, ano po yung mga nag-possible na mga ugat nito? Ano po yung mga possible na pinagmumulan nito? Bakit may ganitong struggle?
ba't may ganitong pangyayari na hindi ko maintindihan? Pero alam nyo po, mas alam pinakita ng Panginoon na tayo bilang tao, tayo ay kinompose of ng three na distinction, no? Meron tayong spirit, soul, and body. So yun po yung content natin, yung tao. Para mabuhay tayo bilang isang tao, para maging isang buhay na tao, meron tayong spirit. Okay? The spirit na hininga ng Panginoon kay Adan nung panahon sa Genesis, para maging living soul ang isang tao, that time, hiningahan ng Panginoon. So yung hininga ng Diyos, yun yung espiritu na hininga niya, kaya naging living soul. So kaya po tayo nabubuhay ngayon because we have a spirit inside us, we have a soul, and this body. Lalagyan lang ang ating katawan, ang totoong ikaw is yung kaluluwa na nasa loob mo. Okay, wag po kayo malilito, wag po kayo maguguluhan. I speak right now understanding in the mighty name of Jesus. So, dahil may components tayo na ganun, alam nyo po ba na yung nag-i-struggle, yung nagiging anxious, yung nagiging worried na sa loob natin is yung kaluluwa mismo natin. Yung soul mismo ang nahihirapan. Kaya kapag worried yung soul natin, kapag stress yung soul natin, nagmamanifest ngayon sa physical. Okay? Nagmamanifest sa physical. Tingnan po ninyo, yung tao parang nakakunot, yung noo, tapos hindi mo alam, parang di maaliwalas yung mukha. Right? May kilala po ba kayong ganon? Or baka ikaw yun, na baka tayo yun, mga kapatid. So ganun po tayo, pansinin po natin. At sinabi din ni Solomon sa Proverbs na yung labis na kalungkutan ay nagdudulot ng karamdaman. So ang kaluluwa talaga ang nalulungkot sa loob natin. Sinabi din ni David yan sa Psalms, "Why are you so downcast, O my soul?" Bakit ka nalulungkot, o aking kaluluwa? Sabi niya, kinakausap niya yung kanyang kaluluwa sa loob niya, "Bakit ka nalulungkot? Ikaw aking kaluluwa." So pinakita doon na yung kaluluwa natin, yun yung nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng unforgiveness, nakakaramdam ng anxiety, ng depression, nakakaramdam ng worry. Okay? At kapag na-pressure yon sa loob, yung kaluluwa natin, na-damage yon, damay po yung ating physical, mental, emotional, maging ang spiritual life natin. Kaya mapapansin po natin, mga kapatid, nakabalita po ako na nagkaroon ng biglang physical attack, no? Because may nangyari in the spirit na may nasaktan, no? May na-pressure, may napagod yung kaluluwa. Kaya po nag-manifest sa physical. So no wonder, mga kapatid, kaya may mga taong sakitin kasi bugbog sarado ang kaluluwa. Walang ibang nagnanakit sa kaluluwa natin, nagbubugbog sa kaluluwa natin, kundi yung kaaway, pinapahirapan, sinasaktan. Right? At kapag ini-stress tayo ng mga problema natin, damay din po yung loob natin. Okay? At pansinin po natin yung dugo natin pagka stress, 'di ba? Parang tumataas, no, nape-pressure. Ngayon, responsible naman yung heart natin doon sa mga nararamdaman or yung dugo natin sa loob. Kaya doon na po nagsisimula yung parang anxious na yung tao, nagkakaroon ng depression, ng panic attack, but it's not from the Lord. Hallelujah. It's not from the Lord, mga kapatid. Hindi yung galing sa Panginoon. There's something in the spirit na kailangan natin ma-deal. Bakit ito nangyayari? Bakit ito nag-i-exist? Okay? Kaya ka pwedeng nagtataka ngayon, bakit tuwing gabi di ka makatulog? Para may mga attack sa buhay mo na hindi mo maintindihan. You need to know, ano yung mga nagiging root din kung bakit nangyayari po sa atin yon. Right? So ito po yung nakita ko, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, talamak po ang distractions. Number 1, we are living in the technology world. Right? Aminin po natin, nabubuhay tayo ngayon sa technology world. Sa mundo na high technology. Okay? Mataas ang technology. Kumbaga high-tech. In short, high-tech po tayo ngayon. Kaya ito rin, okay, don't get me wrong, mga kapatid, social media is very helpful
Okay? Sa ating lahat. Communication, work, business, sharing the gospel. Okay? That is important. Mahalaga po. Nagagamit po ito. But, ginagamit din po ito ng kaaway for us na maging distracted. For us na ma-stress. For us na mainggit. For us na matakot. For us na magalit. For us na ikumpara yung sarili natin sa iba. Doon po pumapasok yun. Because of the social media. Okay? I'm not saying tumigil tayo mag-social media, but I'm just saying na maging aware tayo sa nangyayari na hindi natin nakikita. Na pinaglalaruan po tayo ng kaaway dito sa social media. Okay? So, ito po, medyo mabigat ito mga kapatid. But let me tell you, this is my testimony din. By the grace of God, magti 3 weeks na po, glory to God, na ako po hindi nag-scroll dito sa social media. But I'm not saying again na wag na po kayo mag-scroll. Wag po muna kayo mag-scroll. Pag-pray ko po muna kayo. Amen. So, di talaga kayo po pwede mag-scroll kasi pag-pray. No, anyway, yun po ang nangyari po sa akin. The Lord led me. Di ko sinasabi gawin nyo rin po ito. But, kung ano pong pangungusap sa inyo ng Panginoon, gawin po ninyo, mga kapatid. Bakit ko po tinigil na mag-scroll sa feed ng Facebook or ng social media? It's because, mga kapatid, nakita ko or pinakita ng Panginoon na grabe ang ginagawa ng kaaway dito sa social media. Nabanggit ko po kanina, doon pumapasok yung nakakapag-compromise tayo. Imagine, mag-upload ako ng Word of God dito sa social media, tapos after nun may i-offer ang kaaway ng mga ibang panoorin or mga palabas or yung mga videos or vlogs na worldly, makamundo. Okay? At pwede kang mahaluan ngayon. Mako-contaminate ka ng ibang bagay at nawawala na yung sinasabi ni Paul na pure or yung living sacrifice na dapat tayong maging pure, na dapat tayong maging holy. Okay? Hindi tayo perpekto. Yes, nabubuhay tayo sa mundong ito. Nandito tayo sa mundo pero hindi tayo taga-mundo. Lagi ko po itong sinasabi, we are in this world but we are not of this world. Hindi tayo taga-mundo, hindi tayo taga-rito. That's why, dapat tayong maging aware na hindi lahat ng nauuso ay dapat nating sasabayan o dapat nating sabayan. Kasi pwede po tayong ma-distract or pwede tayong mag-suffer. That's why, kung bakit anxious ka minsan, bakit depressed ka minsan, kapatid, may impact po, may factor po ang social media. Okay? Kakapanood mo, may nafe-feed sa'yo. Kaya nga tinawag na newsfeed, yung dito sa social media, kasi i-feed ka ng sari-saring mga bagay. Iba-ibang klase. Halo-halo yan. May pang-Lord, may pang-Word. Pero again, hindi na pure yon. Kasi halo. May halo na. Kagaya na sabi ko kanina, para ma-purify yung ginto, dapat walang halo. Okay? Dapat siya ay 24 carats. Yun na ba yung pinaka-pure gold? Tama po ba? Kung mali man po, basta dapat pure gold. Dapat totoo or dalisay na ginto. So, hindi na natin masasabing pure tayo kung may halo na sa atin na nafe-feed. Okay? So, pwede po tayong pwede tayong ginagamit ng Panginoon at the same time ginagamit din ng kaaway sa ibang bagay. Pero again, mga kapatid, walang perpekto sa atin, but let us pursue righteousness. Let us pursue holiness. Pinapabanal ka lang ng Panginoon. Hindi KJ ang Panginoon. Tandaan po natin, sineset apart ka lang ni Lord. Because God is holy. He who called us and chose us is holy. So sabi ng word ni Lord sa book of Peter na be holy for He is holy. Because God is holy. Mahirap. Opo, mahirap po talaga. Pero through your situation right now, God can purify you. God can make you holy. Amen? So balikan lang po natin. Doon po sa nagiging distraction, na-feed tayo at pwede pa makapag-feed yan ng anger, ng envy. Okay? Makita mo, buti pa sila. Dito nakita ko, habang nag-scroll ka, nakita mo ngayon, nagbakasyon sila sa beach, nagbakasyon sila sa sa ibang bansa. Ang yaman nila, nakapagpatayo sila ng bahay, pero kami, paano naman kami? Doon kami nagkakaroon ng inggit at worry. Tama po ba? Buti pa sila, masaya ang pamilya.
Kala mo lang, baka picture lang yun, masaya, pero behind, malungkot pala. No? Hindi natin alam. So, nagkakaroon na ngayon ng lies na tinatawag or kasinungalingan ng kaaway sa mga nakikita natin. Kaya, sasabihin ko po sa inyo, hindi lahat ng nakikita natin dito sa social media ay totoo. Maraming peke, maraming impure, maraming may halo, maraming contaminated dito mga kapatid. That's why choose your feed. Okay? Piliin mo yung feed mo or yung pagkain mo, yung nagpapakain sa iyo. Okay? Piliin mo yung mga pinapanood mo. Piliin mo yung mga tinitingnan mo. Kasi dito rin po pumapasok, nakita ko rin po mga kapatid, nakakapag-promote din ng lust yung social media videos na napapanood natin. Una, ano lang yan? Dito po sa mga lalaki, ayaan po ninyo, ito po, expose po natin ito. No? Makakita ka lang naman mga sexy dyan or mga naka-expose yung mga katawan. Una, parang isip lang, tapos, maya-maya, ma-resist mo siya, pero mararamdaman mo ulit parang may tumutubo sa loob mo hanggang nagkakaroon na. Pumapasok na diyan yung pornography, pumapasok na diyan yung lustful thoughts, pumapasok na diyan yung magtitingin ka sa mga tao or sa mga babae na para mo na silang hinuhubaran. Right? Sinabi ng Bible yan specifically na kapag tumingin ang isang lalaki sa babae ng malaswa ay nagkakasala na ng pangangalun niya. So nakita po natin, pinopromote, may mga nagpo-promote dito sa social media ng kasalanan. So, hindi na tayo magiging pure. Nagsisikap tayo maging pure, pero hinahayaan din natin sarili natin na i-feed ng mga impure na mga bagay. Amen. So, nais ng Panginoon mga kapatid, maging pure ka. Maging pure tayo. Again, walang perpekto, walang malinis, but we can pursue righteousness. Pwede natin sikapin. Take note of the word, sikapin. Pag sinabing i-pursue, sikapin. Hindi tayo banal. No one is perfect. No one is holy. Lahat tayo nagkakasala, prone sa kasalanan. Pero pwede po nating sikapin. Pwede nating piliin, Lord, I want to become pure. Lord, I want to be set apart for you. Nais ko pong ma-set apart, Panginoon. And if mayroon po dito, isingit ko po ako, if mayroon dito influencer, Christian influencer, na nag-share ng gospel dito sa online, okay? You must be pure of your preaching, of your content. It's not just about makapag-content. Kasi pwede, nangyari po sa akin bilang influencer po dito sa social media, nangyari po sa akin na pwede ka na magkumpara sa iba. Ang dami niyang followers. Ang dami nanonood sa kanya. Sa akin, kaunti lang. Ano kaya pwede kong gawing content? So, magsisikap ka ngayon by your own para ikaw ay sumikat. Ayaw ni Lord ng sikat, mga kapatid. Ayaw ni Lord ng mga pasikat. Amen? So, ako po, binasag na ako ng Panginoon dyan. And yes, kita po niyo number of following dito sa Facebook page, but glory to God. Pero that's nothing. Ang mahalaga po is kung talagang sumusunod tayo sa Panginoon in private, sa sikretong buhay natin, sa private life natin, sumusunod ba talaga tayo sa Panginoon? Because our identity is not here on social media. It's not based on the dami ng followers, dami ng viewers, dami ng kinikita, or ano pa man ang status sa buhay natin. It's about living a holy life. It's about living in obedience to Christ. Mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Yung po ang nais ni Lord eh. Amen? Yung tayo mabuhay para sa kalooban niya. Yung walang halo, walang contamination na nangyayari. Kasi pwedeng may nakita ka ganito, may uso ngayon, okay, gawan ko ng content. Okay, so may mali na po doon. Di ko sinasabi na righteous po tayo about dyan, pero this is for awareness at naging aware lang din po tayo, mga kapatid. What I'm trying to say, mga kapatid, anong gusto kong ipaunawa din sa inyo, is that let us be careful of what kung ano yung mga nagfi-feed sa atin, kung ano yung mga ginagawa natin, right? Kasi ito pong mga bagay na to, sabi ni Paul, do not conform. Wag nyo gayahin yung pamumuhay ng ibang tao na makamundo. Meaning, kaya ka nandito, kaya ka pinasunod kaya ka tinawag at pinili ni Lord for you to be set apart. So kung ikaw hindi magse-set apart, wala kang pinagkaiba sa mga taong makamundo.
Wala kang pinagkaiba sa mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya ka nandito sa video, sa live na to kapatid. Kung bakit ka naabot ng mga videos natin by the grace of God, because God is calling you. Wala nang no doubt. No doubt kapatid. Huwag ka na magduda. Parang sabi, uy, pastor, ordinaryong tao lang ako. Mahirap nga lang kami eh. Pastor, di man ako pinapansin sa barangay namin, di man ako pinapansin sa school, sa trabaho. Wala po akong gift, wala po akong talent. Di pa ako marunong mag-share ng gospel. Hindi po yan about dyan. It's about your heart. It's about willing ka ba ma-set apart. Kasi gagamitin ka ng Panginoon kapatid. I tell you, gagamitin ka ni Lord. Hayaan mo gamitin ka ng Panginoon. Kaya mo narinig ito, it's not by accident. Again, I tell you, it's not by accident. Kaya ka dumaan dyan, kapatid. Ano man struggle mo ngayon, pinapakita ni Lord, ano yung pwede mong gawin. Let us, ano ba yung nakagawian ng kaaway sa buhay mo na nagiging pattern siya, na kailangan natin basagin, na kailangan natin putulin. Okay? So, dito po sa online, napakadelikado actually, no? Sa sobra nating nabababad tayo. Kasi kung saan tayo babad, nagiging ganoon na din po tayo. Subukan mo ngayon, kapatid. Pero wag mo gawin. Okay? So, halimbawa, napansin niyo ba 'tong sarili ninyo one time or may mga pagkakataon nagbabad ka ngayon sa sa panonood ng mga kung ano-anong videos, halo-halong videos. Tapos mapapansin mo ilang oras ka nang nagnonood, nagiging nagiging kung ano negative pumapasok sa isip mo, hindi na tama ang pagre-respond mo sa mga taong nakakausap mo, sa partner mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Parang may iba. Parang bigat-bigat mong kasama. Di ba? Ganun po. Ang bigat nito kasama. Parang mararamdaman ka, kapatid, hindi mo may tatago yan because may nag-feed sa'yo na nagpabigat at di mo may tatago yan. At kailangan ma-expose yan para makalaya ka. Amen? Kasi ang sarap sa pakiramdam na gamitin ka ng Panginoon, maging blessing sa iba at hindi ka nararamdamang mabigat. Right? Na namumuhay ka sa liwanag. Iba kapag nasa liwanag tayo, hindi sa dilim. Pag nasa dilim ka, hindi ka malaya. Hindi ka nagliliwanag, of course. Pero kapag in-expose natin sa liwanag yan, nagkakaroon ng kalinawan. Nagkakaroon ng kalayaan. Imagine, patayin ko tong ilaw na to, di nyo na ako makikita dito. Okay? Madilim. Pero kapag binuksan yung ilaw na yan, ayan, kita nyo po ako ngayon dito. So, nai-expose yung tunay na itsura, tunay na anyo. Yung by the grace of God, yung magandang itsura po natin, glory to God, na-expose. Amen? Kasi, may liwanag. So, kaya minsan hindi na-expose or hindi ka nakakalaya sa kasalanan na yan, kapatid. If you're struggling with lust, pornography, adultery, pride, fear, doubt. Kaya hindi yan naaalis kasi hindi pa siya na-expose. Try to expose that in light, kapatid. Sa liwanag. Una, i-confess mo sa Panginoon, He will not condemn you. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins. Amen? Tapat si Lord para patawarin tayo. Meaning, kapag nagkaroon ng confession, merong freedom. At pag nagkaroon ng exposure, no? Or na-expose yung kasalanan, doon po tayo nagiging malaya. My question is, gusto mo bang lumaya, kapatid, dyan sa kasalanan? Gusto mo ba ma-set apart? Gusto mo ba na linisin ka ng Panginoon? Then you have to expose that in light. You have to expose that, kapatid. Kasi isipin po natin, si Lord, minahal niya ako ng paulit-ulit. Inunawa niya ako ng paulit-ulit. Pinatawad niya ako ng paulit-ulit. Pero minsan paulit-ulit din tayo nagkakasala. Minsan paulit-ulit din tayo na nagkakamali. God is gracious, yes. God is merciful, yes. But let us not abuse His mercy. Let us not abuse His grace. Huwag po natin abusuhin yon. This is the time for you to decide, Lord, I want to filter my life. Gusto ko i-filter yung mga pinapanood ko, mga pinapapasok ko sa isip ko,
sa mata ko, yung mga nakikita ko, yung mga naririnig ko. Kasi that is for your benefit, kapatid. Doon mo malalaman yung kalooban ng Panginoon. Doon mo mararamdaman na ang sarap pala na nakapokus ka sa Panginoon. Walang distraction, walang deceptions, walang lies ng kaaway, wala nang lugar ang kaaway sa buhay mo kasi ikaw mismo nag-resist. Okay? Sabi ng James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. So para ma-resist, para lumayo ang devil, ang kaaway sa buhay mo, you have to resist him. The devil. Kailangan mo siyang i-resist, palayasin. So paano mapalaya siya para wala siyang hold? Kailangan mo ding bitawan yung mga kasalanan na nagbibigay ng door, ng bukas na pinto para mag-struggle ka dyan, kapatid. Nakakapagod din, di ba, kapatid? Alam ko napapagod ka din minsan. Alam ko na minsan parang ayaw mo na gawin pero bakit ganun? Nagagawa pa din. Ba't ganun? Gusto ko naman na pure lang ako gamitin, Lord, pero bakit may mga nahahalo? Kasi hindi natin nababantayan yung ginagawa natin, yung lifestyle natin. And that's the reason. Sinabi ni Paul na sabi niya, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Sa verse 2 po ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. We need to change our mind. Ako po, naging battle ko. Buti na lang, praise God, sa asawa ko po ngayon ay talagang ginamit ni Lord na instrument for me to ma-evaluate or mabuksan yung aking pananaw or kaisipan na nagbabattle pala ako in mind. Di ko pala alam na I was battling in mind na napakatindi. Hindi po basta-basta, hindi po biro ang battle sa mind, mga kapatid. Hindi po ito madali kasi mahirap minsan kalabanin or kontrolin yung isip natin. Kaya po nakakapasok yung anxiety, yung depression, yung panic attack because yung mind natin kung saan-saan pumupunta, kung ano-anong iniisip. That's why dapat dapat ma-filter natin yung mga pwedeng pumasok sa isip natin. Doon ko po na-realize na hindi pala basta-basta lang na nakapag-pray ka na, nakapagbasa ka ng Word of God, nakapag-share ka ng gospel, then pwede ka nang maglaro dyan sa social media. Pwede ka na mag-scroll dyan. Hindi po sapat yun, mga kapatid. Pwede pa rin ma-replace yung revelation ng Panginoon. Okay? Mare-replace din yung holiness. Mare-replace yung leading ng Panginoon sa atin. Kaya for those people na ginagamit ni Lord dito sa social media, if you're a content creator, wag mo hayaan ma-replace yung leading. Wag mo hayaan ma-replace yung revelation. Kung kaya na wag nang mag-ano sa feed, gawin po natin. But di ko po sinasabi, gawin ninyo talaga na pinipilit. Okay? Hayaan mo si Lord kausapin ka. And for those people na kahit di ka influencer, ikaw ay living in a private life, napansin mo parang scroll ka lang naman, libangan lang naman, pero di mo alam, pumapasok na sa soul mo, sa heart mo, tapos i-absorb yun ng soul, ma-stress ngayon yung soul natin, made-depress, ma-anxious, damay na lahat. At may rights na ang kaaway. Doon na siya nagkakaroon ng rights. Doon na siya nagkakaroon ng lugar para sirain yung buhay natin. Para wasakin yung plano ng Panginoon. Because John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Wala siyang ibang goal, yung demonyo sa buhay natin, magnakaw, manira, mangwasak. Manira, magnakaw, manira, at pumatay. Okay? Yun ang goal niya. Yun ang mission niya sa buhay natin. Pero ang Diyos, ang kanyang goal sa buhay natin, ma-transform tayo at mabuhay tayo sa kalooban niya at mabuhay in abundant life. Sabi doon sa John 10:10 verse 10:10b. Okay? Na tayo po ay tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon para i-bless niya tayo. But di pa payag ang kaaway. Hindi siya mag-feed, hindi siya mag-offer. So madaming i-offer yung kaaway sa atin para lang ma-distract or ma-replace yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Don't allow the enemy. Okay? Sabi dito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. So para malaman natin yung kalooban ni Lord, kasi marami nagtatanong, paano ko ba malalaman yung kalooban ni Lord? Lord, ano po yung kalooban mo?
hindi natin binabago yung isip natin, di talaga natin malalaman. Kung puno pa din ng pride or ng lust, yung fear, ng worry, yung mind natin, hindi natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Unless na talagang nag-surrender tayo, nag-sacrifice tayo, sinacrifice natin yung buhay natin sa Panginoon, doon natin malalaman ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon. Kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yan po ang end ng verse 2. So, doon malalaman ano yung kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. But first, kailangan po natin muna iayusin yung buhay natin. Yung lifestyle natin, yung habit natin, dapat may mabago. Para may mabago sa future mo, dapat yung habit mo ngayon may nababago. Para gamitin ka ng Panginoon effectively, powerfully, dapat mayroong nababago sa buhay mo. Dapat mayroong naaalis sa buhay mo. Alisin na natin, mga kapatid. Decide for it. Mag-decide ka dyan na alisin na yon. Ayon ng Panginoon. Lahat ng mga basura na pwedeng pinapasok ng kaaway sa atin, alisin na po natin. Di yan mahalaga. Okay? Lahat ng mga hindi mahalaga, wag na natin ibulsa. Wag na natin kunin. Okay? Itapon natin. I'm not saying once again na wag ka nang mag-social media. But, be aware, kapatid. Itong ginagamit ng kaaway ngayon, mas mapabilis ang pag-distract, ang pag-deceive sa ating mga tao. Pinakita na po ng Panginoon yan, mga kapatid. It's up to you. Kung magiging aware ka or pipikit mo lang yung mata mo, kung sasaraduhan mo yung tenga mo, kung sasaraduhan mo yung puso mo. Pero if you want to be free, kung gusto mo talaga makalaya, kailangan may gawin ka. Kailangan mayroon kang bawasan, may alisin. Hindi lang basta bawasan, hanggang paunti-unti aalisin na ng Panginoon. Amen? Kasi nais ni Lord, yung bang kahit walang nakatingin sa yung tao, nakikita ka mismo ng Panginoon na pure ka. Nakikita ka mismo ng Panginoon na yung okay lahat, yung motive, yung intentions na ginagawa natin para sa Panginoon. Then, effective ka sa maraming tao. Gagamitin ka ni Lord. Marami pang papalayain si Lord through your life. At nais ni Lord na yung pagka-set apart sa'yo, yung bang kahit okay lang, no? Okay lang na set apart ka. Hindi ka in sa uso ng mundo. Ang mahalaga, in ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Okay lang na hindi ka napapansin. Okay lang na hindi ka nakikita. Basta kay Lord, kita ka niya na pure ka sa paningin ng Panginoon. Kasi pagiging set apart, may kaakibat po itong parang pakiramdam mo, parang hindi ka in. Hindi ka na nakakasabay sa uso. Hindi ka na nakaka-update sa mga nangyayari, sa mga vlogger, sa mga video, no, mga vlogs, kung ano-ano. Tanong ko, may pakinabang ba yung spirit natin? May pakinabang ba doon yung paglilingkod natin sa Panginoon? Hindi ko po ito sinasabi para po tayo parang ang tawag doon, dogmatic po ba tawag doon or legalistic? Hindi po ganun eh. Because in serving the Lord, in following Jesus, in short, kailangan kawangis mo si Lord. Okay? Kasi kung siya yung ama mo, si Lord, dapat kamukha mo siya. Dapat, kung banal si Lord, hindi pwedeng banal-banalan lang tayo. Hindi pwedeng ang tinuturing nating Diyos ay ang Panginoon, pero ang gumagamit sa atin, demonyo. Delikado po yun, mga kapatid. Pwede po yun. Okay? Pwede mangyari kasi pwede natin sasabi. Katulad po, nangyari sa Bible yan. Conversation ni Jesus tsaka ng mga tagapagturo ng kautusan or mga Pariseyo na sinabi ng mga Pariseyo, ang ama namin ay si Abraham, no? Naniniwala din sila na ama nila is ang Diyos, no, si Yahweh, no? Pero sabi ni Jesus sa kanila, masakit po 'yun, sinabi ni Jesus. Sabi niya, dahil sa mga ginagawa sa pamumuhay ninyo, nagpapatunay, lumalabas lang na ang inyong ama ay ang demonyo, no? Your father, the liar, the devil, sabi po doon, your father, the father of lies. Which is, ang tinutukoy doon is yung demonyo, si Satan. No? So, pwedeng i-claim natin, Lord, you are my Father. Pero, ang pamumuhay natin, kumusta po kaya?
baka hindi si Lord ang nag-glorify. So what I'm trying to say, let us live a life na nakakapag-glorify sa Panginoon. Amen? Praise God that you are suffering now. Praise God that you are in trials now, kapatid. Why? Ba't praise God? Nahihirapan na nga. Diyan mo makikita, kapatid. Unti-unting may aalisin si Lord sa buhay mo. Kasi kung di mo mararanasan yan, di mo marirealize, kailangan ko pala tanggalin to. Kailangan pala din ako, kasi katulad po sa akin, pag nanonood po ako ng mga kung ano-ano sa social media, nagkikreate po siya ng impact na di umuokay pakaramdam ko. Sumasama pakaramdam. So doon ko ma-realize, kailangan ko tanggalin to. Kailangan hindi ko na to gawin. Right? So whatever the things na nakakapag-distract sa'yo, kapatid, na nakakapag-contaminate sa'yo, na nakakapagpapa-impure sa'yo, nakakapagpadumi sa'yo, throw it away. Itapon na. Tanggalin na, alisin na sa buhay mo, then pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon in any way na gusto kang gamitin ni Lord. Di naman palagi itong dapat naka-highlight dito sa social media. Di naman kailangan na ikaw ay maging sikat para gamitin. No. Kaya ka rin gamitin ni Lord even in private. Amen? Kaya kang gamitin ni Lord kahit walang nakakita sa'yo. Hindi po basihan yung mga pinopost natin dito sa social media para yung mga ministry para masabing ginagamit ka ng Panginoon. Ang totoong ginagamit ni Lord is yung kahit hindi nagpo-post ay nagpapagamit. Amen? Ang totoong ginagamit ni Lord na effective, yung hindi na kailangan pang ipaalam sa kabilang kamay yung ginawa ng kabilang kamay. Amen? Sabi ni Lord na wag natin ipapaalam pa. Meaning, as long as you know, Lord, I want to do your will, and I'm pursuing to live a holy life sa harapan po ninyo, yun na yung nagmamatter, kapatid. Kung sino ka sa paningin ng Panginoon sa private na buhay. Amen. That's why, nasabi ko nga po dito, masingit ko lang. Kaya po, hindi ko nakwento yung buong pangyayari ng buhay ko doon po sa kinagulat na maraming tao kasi di na po kailangan ikwento yung private mong buhay. Kung sino ka, ano nangyayari sa'yo. Amen? Si Lord na lang at ikaw. Ang mahalaga, na bumuhay ka sa kalooban ng Panginoon, pinapagawa ng Panginoon, focus ka sa Kanya. Kasi the more na binabase mo yung sarili mo dito sa social media, then you are in the wrong identity or identification ng buhay. Nasa mali tayong path na dito ko mahanap yung yung ministry ko, dito ko mahanap yung comfort ko, dito ko mahanap yung kapayapaan ko, yung pagiging belong ko sa community. No. Hindi po yun ang basehan para mabilong ka sa community. Kahit hindi ka po dito sa social media, you are belong to God's family. Amen. Belong ka sa family of God. Sa heaven ka, kapatid, yung destination natin, yung identification natin hindi rin po dito sa mundo, kundi doon sa langit. That's why let's do everything for God. All for Jesus. All for the Lord. Hindi na po para sa atin, mga kapatid. Kaya kung ikaw may anxiety ka ngayon, kapatid, may depression ba? May fear ba? Punong-puno ba ng takot yung isip mo? Punong-puno ba ng pag-aalala yung loob mo? Lagi bang may panic attack? Lagi bang merong mga doubt? Meron bang mga attack sa buhay mo? Every night, di ka makatulog. Naabot ka madaling araw. Minsan, alas 3 na madaling araw ka na nakakatulog, kapatid. Because sa kakaisip mo, then kailangan mo makalaya, kapatid. And I declare freedom right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And right now, we will pray, mga kapatid. Pero, as we pray, kailangan mong i-determine, kailangan mong malaman, ano ba yung mga nafe-feed sa'yo or inaalam mo sarili mo na nafe-feed ka, kaya ka distracted, kaya ka nakukonsume. Willing ka ba itapon yon, kapatid? Itapon yan? Willing ka ba na iwaksi yon sa buhay mo? Tanggalin yon sa buhay mo for the sake of your freedom?
Nasa iyo yan, kapatid. Di ko kayo pipilitin. Di kita pipilitin, kapatid, okay? But I want to guide you to surrender everything to the Lord right now. I'm just here to guide you, guys. It's up to you pa din. Will you decide, Lord, I want to be set apart. Lord, I want to be holy. Lord, I want to be used by you. I want to become your instrument. Kung yun yung puso mo ngayon, kapatid, close your eyes. Everyone, close your eyes. Ask the Lord, ano yung mga, Lord, ano po yung mga gusto mong alisin ko? Come on, i-ask mo si Jesus ngayon. He is here, mga kapatid. Oh, hallelujah, Jesus. Holy Spirit, I ask you to minister to these people right now. I ask you, Holy Spirit, to minister to these people watching this live. Na maradadus kum rama. In the mighty name of Jesus. O Lord, i-touch niyo po sila, Panginoon, right this very moment. In the mighty name of Jesus. Come on, iniintay ka ni Lord, kapatid, na itapon mo na yung basura dyan sa puso mo, yung kasalanan. Hindi kayo kukondemn ni Lord, okay? Tatanggapin ka ng Panginoon. Tanggap ka ni Lord. But you need to confess it. You must confess it, kapatid. Dapat mo ito confess ngayon sa Panginoon. Ano ba yon? Ano ba yung sin na yon? Anger? Unforgiveness? Fear? Lust? Doubt? Adultery? Worry? Ano pa man yan, kapatid? Anxiety? Magkaroon ka ng anxiety because ayaw ng Panginoon nun na anxious tayo. Yung resentment, may bitterness ba dyan? May envy or inggit ba dyan sa puso mo, kapatid? Napuno ka ba ng inggit? Hallelujah. Nagkaroon ba ng jealousy dyan sa puso mo? The ungodly jealousy? So you need to confess it right now. You need to surrender it to the Lord right now. Because before He use you, you need to be purified. Dapat ka ma-purify, kapatid. Dapat kang ma-sanctify. Oh, hallelujah. And I ask the Holy Spirit right now to cleanse you, to purify you. Alam ni Lord na pagod ka na dyan, kapatid. Alam ni Lord pagod ka na sa buhay na yan. Paulit-ulit. Yung kabigatan, yung kaguluhan. Pero di mo alam anong pinanggagalingan nito, pero ni-reveal ni Lord ngayon, in-expose ni Lord ngayon kung ano yung maaaring pinagmumulan yan. So now na nalaman mo na, this is your chance to surrender, to lay down at the feet of Jesus. Oh, hallelujah. Rebababa shakaramain. Rebababa shanda. Hallelujah. This is your time to surrender, kapatid. This is your time to give it to God right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. He is here, kapatid. He is there with you right now. Nandyan si Lord sa tabi mo, kapatid. He is always with you. And He is waiting for you to surrender every impurity. Lord, come on. Let's surrender our impurities. Come on, all of us right now. Oh, Jesus. Forgive us, Lord, from our impurities, Lord. Forgive us, God, from our compromised life. Forgive us, Lord, kung nakontaminate po kami, nagpakontaminate kami sa mga makamundong bagay. Patawad, Panginoon, kung minsan, Lord, hindi na po naging buo yung puso namin para sa iyo. Patawad, Panginoon, kung nagkaroon po kami ng inggit, ng envy, ng anger, nagkaroon kami ng bitterness, ng unforgiveness. Come on, kung meron po dito na may unforgiveness, pwede mo bang patawarin ngayon yung mga taong nagkasala sa iyo? Isa din po yan sa mahigpit na kapit ng kaaway sa buhay mo, kapatid, that unforgiveness. Start to forgive right now. Come on. Choose to forgive. Piliin mo magpatawad sa oras na to at makakalaya ka. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Come on, may pinapalaya po si Lord ngayon.
The Holy Spirit is moving in your life right now. He's moving in your life right now. Come on. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. He wants to set you apart, kapatid. Nais kang iset apart ng Panginoon. That's why He wants to cleanse you. Nais kang i-sanctify ni Lord. Nais kang i-purify ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God, I ask you right now for this person, for these people, Lord, na nandito sa live. Di ko man sila nakikita. Nakikita niyo po sila ngayon. Kung ano po yung mga nagpapabigat po sa kanila na kasalanan. Ano po yung mga atake ng kaaway sa kanila. Pinahirapan po sila, Lord, ng kaaway ng maraming beses, araw-araw, oras-oras. God, as they confess to you, set them free in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Laura babaya ramasakaya rabaya rabashan. Reba damakandara yalamasande. Oh, Lord Jesus, right now, set them free, God. Set them free, Lord. For you have said in your word, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Nalaman po namin ngayon ang katotohanan, Panginoon, at pinalalaya mo na po kami dahil ikaw ang katotohanan, O Diyos. Ikaw ang nag-iisang katotohanan, Panginoon. So Lord, right this very moment, I uproot every strongholds. I break every strongholds from the life of this person. I uproot every unclean spirit in the mighty name of Jesus. I uproot every spirit of infirmity, fear, doubt, every spirit of lust, every spirit of pornography. I uproot you in the mighty name of Jesus. Every spirit of fear, in the mighty name of Jesus, I uproot you. I break you in Jesus' name. In Jesus' name. I rebuke every spirit of bondage in Jesus' name. Oh, hallelujah. Spirit of pride, I break you right now in the mighty name of Jesus. Spirit of envy, spirit of jealousy, I uproot you right now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Pinalalaya ka ng Panginoon ngayon, kapatid. You deserve freedom. Deserve mo makalaya. Deserve mo makalaya, kapatid. Dahil mahal ka ng Panginoon. Nakita ni Lord yung mga struggle mo. Nakita ni Lord paano ka lumaban ng paulit-ulit. Lumaban ng minsan di mo na kinakaya. Lumaban ka ng minsan di mo na alam kung matatapos. But now, the Lord is saying to you, my child, you deserve this freedom. Hallelujah. Oh, Salabraya Ramakanda Ramaya Namasan Rebababa Shakarabaya Ramashande. Thank you, Jesus, for the freedom. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, guard every mind right now. Guard every heart right now. Every eyes. Na lahat ng pwedeng i-offer ng kaaway na mga dumi, Lord, na pwedeng nakakasilaw, pwedeng masarap sa mata, na pwedeng masarap sa pagkaramdam, pero madumi pala, Lord God, pero nakakasira pala, right now, I cancel it in the mighty name of Jesus. I cancel every assignments of the enemy in your life, kapatid, in the mighty name of Jesus. The enemy has no rights over your life. The enemy has no space and place in your life in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. The Lord, the blood of Jesus is upon you right now, kapatid. The blood of Jesus. I apply, I speak the blood of Jesus into your life. In Jesus' name. In Jesus' name. By the powerful blood of Jesus, I cleanse you in Jesus' name. In Jesus' name. Be purified.
be sanctified right now. Be set apart in Jesus' name. May plano si Lord sa buhay mo. Gagamitin ka ng Panginoon. Hindi pa matatapos yung buhay mo diyan sa pinagdadaanan mo. Akala mo tapos na. Akala mo diyan ka na matatapos. Akala mo diyan ka na mawawakasan. No. Hindi pa tapos si Lord. Yan lang ay paraan ng Panginoon para marating mo yung kanyang kalooban. Para marating mo yung plano niya sa buhay mo. Pinadaan ka ng Panginoon for you to realize na kailangan mo siya higit sa lahat. Na kailangan mo ang Panginoon. Na siya lang talaga ang dapat mong sundin. Siya lang ang dapat mong i-please. Siya lang ang dapat mong paglingkuran sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And right this moment, I speak complete freedom, healing, restoration into your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Be free. Be free. Be free. And be healed in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Come on, I know na nararamdaman mo yung freedom ngayon, kapatid. And I know nararamdaman mo na parang may apoy dyan sa puso mo ngayon. Ikaw yun, nakakaramdam ka ngayon, kapatid. Alam ko po, nararamdaman mo yan. So right now, God is setting you free. God is cleansing your heart. Hallelujah. Even your mind. Come on, hallelujah. God is cleansing you right now in the mighty name of Jesus. Every garbage in your heart right now must be thrown away in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every negative thoughts must go away from you in Jesus' name. In Jesus' name. Every lies must go away from your life in Jesus' name. Every deception must go away in Jesus' name. You must go right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pinapalayas ko ang lahat ng mga negatibong kaisipan, malaswang kaisipan sa pangalan ni Jesus. Right now, lumayas kayo in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng mga worry, lahat ng anxiety, depression, pinapalayas ko kayo ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hindi nararapat ang depresyon sa katawan ng taong ito, sa buhay ng taong ito. Hindi nararapat ang sakit at karamdaman sa buhay ng taong ito. Right now, pinapalayas ko kayo in the mighty name of Jesus. You must come out in Jesus' name. You must all come out in Jesus' name. Sickness, come out. Come on, kung may sickness ka, kapatid. Hallelujah. Rabababaya rabashandareya kamasande. Hallelujah. May sickness ka, kapatid. Come on. You have an authority. Palayasin mo. Come on. Command it right now. In the mighty name of Jesus, I command every sickness, disease, you must come out in Jesus' name. Oh, hallelujah. Rabababaya kamashandareya masande. Oh, rababaya kamasande. I command every sickness to flee right now in Jesus' name. Flee from the life of this person. Flee from our lives in Jesus' name right now in the mighty name of Jesus. This body belongs to Jesus. This body is the temple of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Your body, kapatid, yung katawan mo, gawin mo yung banal na tahanan ng Panginoon. Hallelujah. Come on. The Lord wants you na ikaw ay mag-worship. The Lord wants you na magbabad ka sa word, sa worship, sa prayer. Hallelujah. At walang lugar ang anumang espiritu ng demonyo sa buhay mo. Yung anxiety na yun, yung depression, yung sickness, walang karapatan yan sa buhay mo. Just dwell in the presence of the Lord. Just dwell. Let us dwell in His presence. For he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, according to Psalms 91 verse 1. In the mighty name of Jesus, your life will be a dwelling place of the Holy Spirit. I declare right now, I decree that your body will be a dwelling place of the Holy Spirit. In Jesus' name, in Jesus' name, your body, your life is a temple of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Lahat ng lalabas sa bibig mo, pure ito, in Jesus' name. Lahat ng sasabihin mo, pure and holy and powerful. It can transform lives in the mighty name of Jesus. So be aware
the way you think, the way you act, the way you speak, the way you live your life, be aware. Because you are now a temple of the Holy Spirit. Sineset apart ka ng Panginoon. Sineset apart tayo ng Panginoon. So let us be aware of how we live our life. Oh Lord, thank you for choosing us, Lord. Thank you for using us. I declare right now, sino man magre-receive nito, kapatid, kung i-receive mo to, it will happen to you. I declare, I speak right now, in the powerful name of Jesus, He will use you mightily. In Jesus' name, He will use you to save many people, to preach the Word of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Your struggle now, yan yung gagamitin ng Panginoon para ikaw ay palakasin, patibayin at i-prepare sa paggamit ni Lord sa buhay mo. In the mighty name of Jesus. Receive it right now by saying, I receive it in Jesus' name. Sabihin mo, I receive it in Jesus' name. Oh Lord, thank you so much, God. Thank you, Lord, Panginoon. So once again, God, salamat sa restoration at sa freedom. And if you're a person, kapatid, if you're the person, hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa puso mo, hindi mo pa pinapapasok si Lord sa puso mo, this is the best opportunity, the best time for you to accept Him as your Lord and Savior of your life. Mahal ka ng Panginoon at pinatawad ka ng Panginoon. But right now, sabayan mo yung maiksing panalangin na ito ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Ulitin mo lang sasabihin ko, pero nawa manggaling sa puso mo, kapatid. Sabihin mo, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa akin. Salamat, Panginoon, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Lord, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Simula po nung ako'y bata pa hanggang sa oras po na ito. Panginoong Jesus, linisin mo po ako. Hugasan niyo po ako ng banal mong dugo. Panginoon, tinatanggap po kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas, Panginoon, at Hari ng aking buhay. Simula po ngayon, Lord, Ikaw na po ang masunod sa buhay ko na ito, hindi na po ako. Lord, baguhin mo rin po ang buhay kong ito dahil nais ko pong magpagamit sa iyo. Simula po ngayon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat po ng buhay. Panginoong Jesus, simula sa oras na to, susunod ako sa iyong kalooban. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Congratulations, kapatid, but I want to pray for you. Hallelujah. I want to pray for you. Congratulations na tumanggap ka sa Panginoon ng buong puso. The heaven is rejoicing with you. So let me pray for you. Lord, salamat sa mga tumanggap po ngayon. Di ko man sila nakita o narinig, pero ikaw po ang siyang nakakita, ikaw ang siyang nakarinig ng kanilang puso na tumanggap sa iyo. Nakita niyo po, Lord, yung mga nag-receive sa iyo. I ask you, Lord, continue to move to the life of this person na tumanggap po sa iyo. Continue to transform his or her life in the mighty name of Jesus. Lord, I declare na yung taong ito na tumanggap sa iyo ngayong araw na to, ngayong oras na to, Lord God, June 14, 7:43 p.m., gagamitin mo po siya mightily and powerfully in the mighty name of Jesus. Isurround mo siya ng mga taong nakakilala sa iyo, nagmamahal sa iyo, at tutulungan siyang lumago, Panginoon, at mas lalo kang makilala. Ilayo mo siya sa lahat ng gawa ng kaaway, pagpalain mo siya, maging ang kanyang pamilya. I declare salvation to the family of this person. Marami pong salamat, Lord. I entrust them to you. In Jesus' name, amen and amen.
Mari po ba natin palakpakan ng Panginoon mga kapatid? Hallelujah. Purihin natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. He is so good. Napakabuti. Pwede ba i-comment natin dyan? Salamat, Panginoon. Come on, i-comment po natin. After natin mag-receive kay Lord, let's give praise to Him. Mag-give naman tayo ng praise sa Panginoon. Purihin po natin si Lord. Comment mo dyan, salamat, Panginoon. Amen? So, praise God. Hallelujah. Hallelujah. I'm so grateful na marami po sa inyo ang nakareceive sa Panginoon, nakareceive ng freedom. Sino po nakareceive dito ng freedom? Sino po dito yung naranasan ng presensya ni Lord ngayong oras na to? By God's grace, marami pong kaluluwa naliligtas. Glory to God. Yung pong goal natin, marami pang tao makakilala sa Panginoon, maabot. And we are excited sa mga mission din pong ipapagawa ng Panginoon, lalo na po sa aming mag-asawa dito po sa journey, sa season na ito. And right now, we are opening the door for those people who want to bless the ministry of the Lord. Ministry po ito ng Panginoon. Katiwala lang po kami. If you want to bless, even financially, you want to support for the mission, for the ministry, feel free to message the page, mga kapatid. I-message nyo lang po yung page na ito. Okay? Privately, and be careful po. May check po yung ating account. Baka po mapunta kayo doon sa mga peking accounts. Right? So, right now, the Lord bless you as you support the ministry, as you bless the ministry for God's kingdom and for the expansion of, para mas ma-expand pa po or maraming pang maabot na mga kaluluwa na makakilala sa Panginoon. Right? So, we thank you for those people who are supporting us privately, even in prayers. Maraming salamat po. Higit sa lahat, panalangin niyo po yung gawain, yung ministry ng Panginoon dahil marami pa po nangangailangan ng salita ng Panginoon na hindi po nakakaabot, hindi nakakapanood dito sa online, na kailangan nila na mapuntahan, no? Marinig nila ang gospel, ang word of God. Pray for us, mga kapatid. Okay? Pray for them also, yung mga tao na yon. Right? God bless everyone and Shalom everyone. See you sa next live natin. God bless.